Programmer lang ako. Kailangan kong mag-ayos ng bugs kahit nasa banyo ako. Na-press ko lang yung maling key at aksidenteng napunta sa ibang mundo. Yung iba, napupunta sa mundo ng cultivation, pumapatay ng demonyo gamit ang espada. Pero ako, nung napunta ako, kailangan kong kumuha ng entrance exam sa sekta. Ang tanong, pagpapatong lang ng numbers hanggang 10. Sobrang hirap nito. Hindi talaga ako sure sa sagot. 2加1等于5。 Grabe, hindi ba yung math problem tinuturo pa lang sa kindergarten? Ganyan ba talaga kahirap? 2 plus 2, apat yun. Tama niya talaga. Talagang genius. Hindi kaya nandaya siya, no? Pinagpapala ang Mystic Haven. 500 taon na. At sa wakas, nakahanap kami ng natural na prodigy. Pwede bang itanong, Kuya, handa ka ba? Sumali sa Mystic Haven Secta at maging unang Supreme Disciple. Mystic Haven Secta? Supreme Disciple? Sa tingin ko, nandaya ang taong to. Gusto kong subukan ang lakas niya. Sana payagan mo. 200 taon na akong nagki-cultivate. Sa arithmetic hanggang 4, perfect ako. Kung alam mo ang tama, lumuhod ka na lang. 200 taon kulang? Hanggang 4 lang? Perfect? Kindergarten Math Club lang pala tong mundo ng cultivation na 2. Papatayin kita. Ano sagot sa 1 plus 2? Game na. San. Ano sagot sa 2 plus 3? Lima yan. Sino ka ba talaga? Ako naman. Ano sagot sa 38 plus 21? Basag. Hindi. Steve Grant pangalan ko. May gusto pa bang makipaglaban? Yung iba, basta-basta na lang nadadala para maging napili. Pero ako, pinilit pa ng matandang yon na maging Supreme Elder ng Mystic Haven Sect. Wala talagang normal dito para sa akin. Lahat kayo, simula ngayon, isa na siya sa mga disipulo natin. Sa labanan ng sekta na gaganapin sa loob ng 3 araw, sana magpakitang gilas ka. Ang gantimpala ay ang posisyon bilang Grand Elder, na ang rango ay pangalawa na lang sa akin. Hoy matanda, akala mo ba sasali ako dahil lang sinabi mo? Wala ba akong pride? Nakalimutan ko palang sabihin, ang bagong taga-sekta na papasok dito ay pwedeng mamili ng kahit anong yaman sa Treasure Pavilion. Mamili ka lang. Salamat po sa paggabay, Master. Saan po banda ang Treasure Pavilion? Ito na ba ang Treasure Pavilion? Niloloko lang ba ako ng matandang yon? Ito ang tinatawag niyang mga yaman. Kung ganito siya kakapos, hindi na dapat siya nagabalang magtayo ng sekta. Pati nga yung peach ko, nahihirapan na sa bigas ng papel dito. Akala ko pa naman may mahahanap akong maganda. At ikaw naman, ang si Vern Sinclair. Sinong batang walang modo ang naglalakas loob magsalita ng ganyan sa Treasure Pavilion? Turuan nga kita ng leksyon alang-alang sa master mo. Salo mo to! Ano ang sagot sa 10 plus 8? Ano na naman ang mga weirdo ng Mystic Haven Sect na to? Nagiging palakas sila kung saan-saan, tapos tinatanong ako ng mga tanga-tangang tanong. Yan na ba yun? Paano mangyayari yun? 18 ang sagot. Ako na ba ang sunod? Ano ang sagot sa 20 plus 43 minus 10? Isang 1,000 taon na akong nagkukultiba, pero hindi ko pa narinig ang ganyang antas. Anong klaseng talino ang ni-recruit ng senior brother ko?
Lolo, sakto ang dating mo. Subukan mo to. Bakit bumagsak ang Treasury Pavilion? Ang Pavilion Master? Gusto niyang subukan ang pagkultiba ko. Pero ewan kung bakit. Bumaba ang kidlat mula sa langit. Bumagsak ang Treasury Pavilion. At wala na si Pavilion Master. Kompetisyon ng sekta. Para lang sa posisyon ng matanda? Ang boring naman. Wala akong pakialam sa kalokohan nila. Kung sino ang gustong maging matanda, kunin na nila. Mga walang kwenta, nakakaawa. Lahat ng lalaki sa Mystic Haven Sect puro malungkot. Nag-ensayo ng 1,000 taon, pero hindi pa rin nila ako magawang tamaan. Nag-ensayo ng 1 siglo, pero hindi pa rin marunong mag-add o mag-subtract sa ilalim ng 10. Sino ka? Ako ang sistema. Simula na ang unang mission mo. Manalo sa kompetisyon ng sekta. Gantimpala, isang artifact ng Diyos. Grabe, ang tindi. Totoo talagang may sistema? Swerte ko naman. Ganda ng babae na yon, pero sobra siyang malupit. Ikaw ang tarantadong nagdulot kay Logan na mawala ang kaluluwa niya. Ipaghihiganti ko si Logan. Ano si Logan sa'yo? Bakit ka galit na galit? Ito ang sayo, gago. Ano ang 3 plus 3? 6 ang sagot. Para siyang yung tao na pinili ni Grandmaster bilang Supreme Disciple noong 3 araw na nakalipas. Siya yung tumalo kay Logan. Paano nangyari yon? Ano ang 2 plus 4? Anim Park. Ang sagot. Siya na. Hindi ka ba mayabang kanina? Ngayon, parang pusang nag-aantay. Mas gusto ko pa rin pag matigas ang ulo mo. Ano yang bagay na yan? Pwede kaya? Ako ang kalangitan. Nagpractice ako ng libo-libong taon. Steve, ang talino mo ay kakaiba. Naabot mo na ang level ng pagbabago. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang isang banal na kasangkapan. Sandali, hindi ba't soroban lang to? Ang lakas at yabang ng boses na yun ba ang kalangitan? Sa lahat ng taon na ito, wala pa akong nakita na ganito. Kahit ako, na nabuhay ng libo-libong taon, hindi pa nakakita ng ganitong pangyayari. Si Steve, kaya pa niyang tumawag sa kalangitan. Parang sisikat na talaga ang sekta natin sa Oracle Continent. Hoy, matanda. Ano na namang kalokohan mo ngayon? Mga disipulo, makinig sa utos ko. Simula ngayon, si Steve na ang kataas-taasang nakatatanda ng sekta natin. Pangalawa lang ang ranggo niya sa tagapagtatag ng sekta. Mabuhay, kataas-taas ang nakatatanda. Bilang kataas-taasang nakatatanda, magkano kaya ang allowance ko kada buwan? Para saan ba ang pera? Malapit na ang paligsahan ng 5 dakilang sekta. Ikaw ang magre-representa ng sekta natin sa laban. Lalaban na naman ako? Ito na ang pagkakataon mong sumikat. Kapag nanalo ka, pwede ka nang sumali sa Divine Union. Puro magagaling ang naroon. Sobrang lakas ng pinuno nila. Swerte ka na lang kung makakapasok ka. Soroban lang ba talaga to? Banal na kasangkapan daw? Nasaan ang banal dito? Grabe. Abacus, Abacus. Sumunod ka sa gusto ko. Bilisan mo at ipakita ang magic mo. 8 ang taas, 3 hanggang 5 ang carry 1. Namumulaklak ang mga bulaklak, 21, 28256787653221. Mukha lang itong abacus sa labas. Pero sa totoo, isang napakalakas na artifact ito. Steve, anong meron? Nagpa-practice ka ng math? Bakit hindi ka man lang kumakatok? May privacy ba dito sa sekta na to? Nagsimula na ang kompetisyon ng 5 sekta. Supreme Elder, sumama ka sa akin. Sige, pwede ba akong diretso na lang mag-challenge sa Divine Union? Ayaw mo ba na sumikat ang sekta natin? Hindi ba mas mabilis kung ang Union ang i-challenge? Elder, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Pag narinig ng mga taga-union yan, ubos tayo. Alam ko ang lakas mo, Elder. Pero hindi ka pa kwalipikadong i-challenge ang Union. Uy, anong ginagawa mo? Walang oras, tara na. Tanda, grabe ka. Pwede ba bagalan mo? Nahihilo na ako. Tingnan mo, yung laging talunan.
Ang Mystic Haven Sect, na bulok, nandito na naman para magpakahiya. May dala pa silang palpak para sa kompetisyon. Ang Supreme Elder nila malamang peking mahusay lang. Yung pinakapangit na sekta, todo pagbida. Tapos tingnan mo yung rookie, pasosyal sa damit. Pero wala talaga siyang alam. Ang lakas ng mga bibig ng mga batang to. Panoorin mo, tuturuan ko sila ng leksyon. Malinaw na hindi ko siya kilala. Pero bakit parang naramdaman kong nakilala ko na siya dati? Matanda, yan si Ariana Fisher mula sa Divine Union, ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Pero ang lamig-lamig niya, hindi pa siya naging mabait kahit kanino. Mas mabuting wag mo na lang subukan. Ang lamig-lamig niya? Hintayin mong turuan ko siya ng tama para tumino siya. Simula nang sumali si Ariana sa Union, naging malamig na siya sa lahat. Ngayon, parang sobrang tutok ka dito sa talunan na to. Sobrang iniisip mo, senior brother. Ano ang apat pang sekta? Ang Celestial Insect. Kinakalkulan nila ang lahat, gamit ang mga numero bilang mga talim at lohika upang basagin ang mga deadlock. Ang Omnivision Gate. Sila ang nagmamayari ng lahat ng batas at tumitingin sa lahat ng fenomena. Isang hakbang lang, sila ang nagtatakda ng tadhana ng mundo. Ang Infinitum Hall. Binibilang nila ang langit sa itaas at ang impyerno sa ilalim. At pati ang Shadow Calculus Sect. Paano nagkaroon ng madilim na sekta? Gamit nila ang malisyosong math para magdala ng heavenly tribulations. Tapos, sa kanila napupunta ang balik ng pinsala, ipinapasa nila sa kalaban. Hindi ba yun ginagawang invincible sila? Kung mas mataas ang cultivation level mo kaysa sa nagcast, hindi ka tatamaan ng tribulation backlash. Sa ganitong laban, kailangan mauna ka sa galaw. Batang to, hilig mong magtanong ng gulo, ha? Yung sekta mo kasi... Tama na. Nakakarinig na ako niyan, sobrang dami na. Nagmamadali ako. Simulan mo na. Ano ang sagot sa 3 times 5? Sa wakas, medyo challenging naman. Alam niya pala ang multiplication kaaliw din. 15. Paano mangyayari yon? Ikaw, nakapasok ka rin pala sa realm ng multiplication? Ako naman. Ilan ang 12 times 15? Anong level na ba to? Impossibly naman. Paano kaya nagagawa ng isa galing sa basura ng sekta na sagutin ko? Anong pinaghihintay ng susunod na sekta? Lumapit na at hamunin ako. Mas masyado kang mayabang ngayon. Talaga bang balak mong harapin lahat ng 4 naming sekta mag-isa? Ang dami mong satsat. Simulan mo na. Kapag ako ang nauna, wala kang laban. Huwag mo akong sisihin, ha? Ang estilo ng Shadow Calculus Sect, sinasadya nilang sagutin ng mali ang mga tanong. Pinapalitaw nila ang kidlat na parang parusa sa sarili nila. Tapos ginagamit nila ang itim na mahika para mailipat sa kalaban ang kidlat. Hindi na to patas na laban. Ibang level na talaga tong taong to. 1加2等于4 3加2等于4 5减4等于4 Mamatay ka na yun. Totoong kasuklam-suklam ang Shadow Calculus Sect. Matanda! Kumusta? Ayos lang ba ang pag-arte ko? Dahil may banal na gamit akong nagpoprotekta sa akin. Ano naman ang kaya mong gawin? Hindi ako naniniwala. Paano nangyari ito? Walang daya, ha? Turuan muna kita sandali. Ano ang 9 beses 18? Kaya niya talagang paganahin ang banal na gamit. Sino ba talaga siya? Pinakamatandang matanda. Ayos ka lang ba? Ang weird nito.
Kanina pa ako nagko-compute, pero hindi ko mabasa ang antas ng cultivation ng taong to. Puno siya ng misteryo. Ano bang pinagmulan niya? Guro, narinig ko nung malaking paligsahan ng sektang malaki. Nakalikha siya ng kakaibang fenomena sa langit at nakatanggap pa siya ng biyaya mula sa langit. Yung gamit na yon, siguro regalo ng langit sa kanya. Interesting yun, ha? Sino pa? Kayo namang taga-Infinitum Hall. Kayo na ang susunod. Sobra kang mayabang. Tingnan natin kung paano mo babasagin ang infinitum array ko. 1 minuto lang ang meron ka. Pag di ka nakalabas sa loob ng 1 minuto, lalamunin ka ng array. Ang daming tanong sa math. Masosolusyonan bang lahat yan sa 1 minuto lang? Paano mangyayari yon? Tingnan mo ang dami ng multiplication at division dito. Ang kulit naman. Buti na lang, may tinatagong alas ako. Kapag tumunog na ang abacus, wala na, susuko na lahat ng problema. Pre, dahan-dahan lang sa akin. Bigyan mo naman ako ng break. Ako na ba ang titira ngayon? Nakasakay ka na ba sa karwahe? Oo naman. Kapag nasa loob ka ng karwahe, tapos itinapon mo yung elixir pataas, saan ba siya babagsak? Sa mismong pwesto mo o sa likod ng karwahe? Di syempre sa likod. Congrats! Mali ang sagot, paalam na. Seryoso ka ba? Anong meron? Hindi ba kinikilala ng langit ang physics problems? Oh, baka naman si langit hindi rin alam sagutin yan. Ako, ang langit. Hindi ko inaasahang sa lugar na to may marunong ng physics na lagpas sa numbers. Steve, outstanding ang pagkaintindi mo. Excited akong makilala ka. Talo tayo sa labang to. Gusto niyo pa bang lumaban? Hindi na talaga kami lalaban. Kahit si Heaven kaya niyang papuntahin, ayaw naming matapos dito. Simula ngayon, ang mga sekta ng Calculoria sa Eastern Region magiging Mystic Haven sect na lang. Elder Grant, balak mo bang ang Mystic Haven sect lang ang nangyaring pinakamakapangyarihan at tapusin ang 4 na dakilang sekta natin? Pwede mong sabihin gano'n na nga. Ang mga disipulo, pwedeng mag-training dito mismo, pero lahat ng Elder pataas ay kailangan. Pasailalim na sa Mystic Haven sect. Anong karapatan mo? Sobrang abuso na yan. Sino ka ba talaga? Laging pinapahalagahan ang lakas sa Oracle Continent. Iniisip ko lang ang ikabubuti ng Mystic Haven sect. May reklamo ba? Hindi ko tanggap yan. Kayong 4, bawat isa sa inyo, lumapit kung may problema kayo. Handa kaming sumunod sa Mystic Haven sect. Mga ninuno, sa wakas, sumikat na rin ang Mystic Haven sect. Steve, ako ang sugo mula sa Divine Union. Samahan mo ako papunta sa Divine Union. Sama-sama nating abutin ang pinakamataas na landas. Simula ngayon, magiging sikat ka na at hitingalain ka ng lahat. Natukoy na nagkaisa mo na ang 5 pangunahing sekta. Ginagawa ng pinakamakapangyarihang artifact, All Seer Compass. Para saan ba ang sira-sirang kumpas na to? Kahit saan makarating ang kumpas, nababalot nito ang langit at nakakulong dito. Hindi ito mapasok at hindi kayang pasakan ng mga palo nito. Automatic ang nakatalo na sa iyo ang pagmamahal. Ikaw na ang mauna. Wow! Ito na ba ang Divine Union? Ang kapal ng espiritual na enerhiya dito. Mas malakas pa talaga kaysa sa Calculoria. Oo nga, ang layo natin sa Calculoria. Nasa gitna tayo ng Outer Realms, teritoryo ng Prophetia. Kaya mas makapal ang espiritual na enerhiya rito. Mas madali ring maramdaman ang mga batas ng kalikasan. Noong nasa Mystic Haven sect pa, 3 araw bago ko maramdaman yon. Pero dito, ramdam na ramdam ko agad. Tara na. Ako na ang bahala sa inyo papasok. Tandaan ninyo. Simula ngayon, kabilang na kayo sa Divine Union. Ito ang token ninyo. Dito natutunton ang mga susunod ninyong misyon at ang mga puntos ninyo. Pagkaraan ng 7 araw, magkakaroon ng patimpalak para sa mga baguhan. Kailangan ninyong sumali. Pwede ko ba itong ipalit sa mga gamit? Sana hindi na naman to multiplication table. Pang-umpisa lang yon. Maraming artifact ang pwedeng ipalit sa mga puntos. Kapag may puntos na kayo,
Pwede na kayong sumilip sa Treasure Pavilion. Heto na tayo. Sa Divine Union, nakasalalay ang lakas mo sa dami ng points. Mas marami kang points, mas matatag ang posisyon mo. Kung gusto mong maging top, kailangan mong magsipag para sa points na yan. Uy, ikaw ba ang bagong salta mula sa Calculoria? Oh, ako nga. Sino ka? Ngayon, kahit sino na lang tanggap ng opisyal na yan, ang galing sa mababang bansa tulad mo walang karapatan dito sa Divine Union. May problema ka ba? At aling lugar miserableng pinanggalingan mo? Bata, ang kalam mo insulto ko. Makinig ka. Taga-Arithmira ako. Ang dali lang ng mga tasks na to, puro pagpapanatili ng arrays, o kaya pag-calculate ng mga formula. Tapos ang liit pa ng points na binabayad. Ha ha ha. Kung masyadong mahirap na para sa'yo ang mga ganitong tasks, umuwi ka na lang sa Calculoria. Nakakahiya ka lang dito. Tapos ka na ba? Pinanganak ka bang pipi? Ngayon nakakadaldal ka, ayaw mo naman tumigil? Pata, gusto mo talagang mamatay? Bawal ang sigawan sa main hall. Opisyal, narinig mo naman yan. Inainsulto ako ng lalaking to. Opisyal, feeling ko siya din ang naga-insulto sa'yo ngayon. O baka tinatawag kang bulag. Kailan ko ba siya ininsulto? Ininsulto mo ang bagong disipulo. Papatawan kita ng parusa ayon sa mga panuntunan. Mas tahimik na ngayon. I activate ang Ancient Array Core. Reward, 500 points. Ito na. Mag-iipon na ako ng points, aakyat agad. At dadalhin si tatay sa Union. Ipapakita ko sa kanya ang mundo. Ikaw, walang hiya kang bata. Mali ang mga taong kinakalaban mo. Dahil inaway mo ang junior leader, patay ka na. Kapag natanggal kita, makakasama ako sa junior leader. Kumpirmado ang gawain. Steve, I activate ang abandoned array sa north. Sira ulo talaga tong tao. Narinig ko, wala pang bumalik ng buhay mula roon. Anong nakakatawa doon? Dapat pang mahirap to. Isa na namang tanga. So, ito pala ang abandonadong ayos na sinabi sa misyon. Mukhang may natitira pang spiritual na enerhiya na dumaloy dito. Ito na ba yun? Karaniwang math lang ito ng elementarya. Di nila na-solve to? Basic lang naman na 9 palaces map to. Anong mahirap dito? 2 at 4 para sa balikat, 6 at 8 para sa paa. 3 sa kaliwa, 7 sa kanan, 9 sa itaas, at 1 sa ibaba. 5 sa gitna. Ito na ang pagkakataon ko. Naipit siya habang sinusubukan niyang i-activate ang ayos. Patayin mo siya. Sa wakas, may buhay na tao nang nakapasok. Sino ka? Ah, ako? Ako ang espiritu ng array na ito. Bakit mo ako tinawag dito? Dahil binuksan mo ang array, kaya ka nandito ngayon, binata. Ang talas ng mata mo. Wala lang yon. Simple lang kasi 9 palaces map lang naman to. Na-curious lang ako. Puno ng mga eksperto ang Divine Union. Bakit hindi nila ito nasolusyonan? Alam mo ba kung gaano nakatagal itong array na ito? Sabihin mo na lang direct ang sagot. Hindi ko alam. Haha, masyado kang apurahan. Iniwan na ang array na ito 1,000,000 taon na ang nakalipas. Walang nakagawang ayusin ito. Kahit mismo mga master, hindi nila nagawa? Hindi ba nila kayang simply mathematics lang? Nagmumemorya lang sila ng mga numero. Hindi nila nauunawaan ang pinakasimpleng algorithm.
Gets ko. Sa kanila, mataas na math yun. Pero sa akin, mental math lang yan. So paano ako makakalabas dito? Kailangan ko nang isumite ang quest ko. Itong scroll na ito, ang sinaunang artifact, ang All-Seer Array. Ito ang gantimpala mo dahil inayos mo ang array. Kapag naisip mo lang, pwede mong tawagin ang array para ikulong ang kalaban. Paano ko bubuksan ang scroll na ito? Kapag kailangan mo ito, natural lang itong magbubukas. Sana makapagbigay ka sa Oracle Continent ng bagong kaayusan. Ibig mong sabihin, magkakaroon ng malaking pagbabagong mundo? Malalaman mo rin pagkatapos. Sino ang nag-activate, Angeray? Malamang isang alamat yan. Ikaw bang nag-activate ng array na ito? Oo, ako nga. Tapos na ba ang misyon ko? Nasolve mo talaga. Libo-libong taon na, walang nakapag-ayos ng ancient array na to. Samba lang talaga? Natsambahan ko lang. Chief, itong swerte mo? Magpapakilala sa pangalan mo. Sa buong Oracle Continent. Wala akong pake sa pangalan. Gusto ko lang isubmit ang misyon ko. David, 500 points ang quest na ito. Binigyan kita ng 5,000 points. Pwede mo nang ipalit sa mga treasures. Leader, may i-report ako. May masamang hangarin ng taong ito. Tinangka niyang patayin ang senior niya sa unang araw pa lang sa Union. Sa tingin ko, dapat siyang tanggalin sa Divine Union. May ebidensya ka ba? Bago lang siya dito ngayon. Paano niya magagawang pumatay ng tao? Pinuno, nandito mismo ang katawan ni Senior. Steve, ikaw ba ang pumatay sa lalaking to? Alam mo ba ang mga patakaran ng Union? Hindi tayo nagpapahintulot na saktan ang kapwa-disipulo. Tama. Ako nga. Pero paulit-ulit niya akong inasar. Maraming nakakita niyan. Ang opisyal sa bulwagan pwedeng magpatunay. Naintindihan ko. Pinuno, narinig ko na ang mga disipulo ng Divine Union ay nag-ensayo na ng hindi bababa sa 10,000 taon. Samantalang ako, 30 lamang. Tinira niya ako sa likod ng hindi ko alam, kaya napatay ko siya. Ang taong gaya niya nakakahiya lang sa Divine Union. 30 taon? Ibig sabihin, talagang walang kwenta yung namatay. Sinungaling ba siya tungkol sa edad niya? Steve, huwag mo akong lokohin. Sa isang sulyap lang ng aking kamalayan, malalaman ko agad ang totoo mong edad. Pinuno, ayon sa bone age niya, wala pa siyang 30. 30 taon lang? Imposible. Kung ganoon, pinagtanggol lang ni Steve ang sarili niya. Idinedeklara kong walang kasalanan si Steve. Tapos na ang palabas. Hindi ko inasahan na, sa unang araw mo dito, gagawa ka na agad ng ingay. Hey, hindi ko rin naman ginusto to. Pero dahil napatay ko siya, magkakaproblema pa ba ako? Mahirap masabi. Siya ang panganay na anak ng kilalang pamilya sa Arithmere. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pinalaya ka ng pinuno, siguradong poprotektahan ka niya. Tama. Sana nga. Sabay nga pala. May 5,000 puntos ako. Pwede ba akong pumunta sa Treasure Pavilion at ipalit yun sa artifacts? Tara na. Steve, mukhang mali ang tantiya ko sa'yo. Isang pambura. At counting scotch tape. Pwede ba talagang tawaging mahiwaga ang mga ganitong gamit? Parang tindahan lang ito ng school supplies, ah? Ito nga pala. Mga geometric reasoning diagram. Totoo bang dito nila ako pinapunta para ulitin ang math? Ikaw siguro si Steve. Alam mo kung sino ako? Sino bang hindi nakakakilala sa'yo ngayon? Bata at magaling. Siguro wala talagang mahuhuli sa atensyon mo rito. Totoo lang. Wala naman talagang silbi ang mga to para sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. Bakit parang biglang bumigat ang dibdib ko? Ang dami ng dumaan na estudyante dito, pero ikaw lang ang nakaramdam ng ganito. Mukhang nahanap na rin ng mahiwagang gamit na to ang tunay niyang amo. Ito ay
Intermediate artifact. Hindi masama. Ito ang Pykiran armor. Matagal na itong natutulog. 10,000 taon na. Pero nagawa mong mag-resonate dito. Bakit ako? Hindi ko alam. Kinikilala nito ang primal na lakas. Ang armor na ito ay nilikha ng sinaunang Diyos base sa ratio ng Pi. Pi? 3.1415926. Alam mo pala yan, kaya nga nag-resonate sa iyo ang armor. Sa banal na artifact na ito, mas kumpiyansa ako ngayon. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon para makilala sa Union. Steve, halika, umupo ka sa tabi ko. 7 araw na ang nakalipas. Naayos ba niya ang all-seer array? Oo, nandoon ako nung oras na iyon. Magandang araw, leader. Hindi na kailangan magpaka-formal. Umupo ka sa tabi ko at enjoyin mo ang kompetisyon. Ikaw ang huli kong nakaschedule. Sa galing mo, hindi mo na kailangan sumali sa qualifiers. Gusto ko pa sanang subukan yung banal kong artifact. Pero ayos lang. Manonood na lang ako ng lakas ng mga miyembro dito. Tahimik na, lahat. Sa mga bagong papasok sa Union, bukod kay Steve, may 300 pa. Hinati sa 15 grupo para sa duelo. Ang huling mananalo ay haharap kay Steve. Ngayon, ayon sa draw kahapon, punta na sa kani-kaniyang ring para sa laban. Junior, iminumungkahi kung sumuko ka na lang. Ang precision ruler ko dinisenyo para basagin ang mahihinang punto ng spiritual flow mo. Senior, dapat alam mo ang special kong abacus defense. Direct and contra sa lahat ng precision calculations. Tama na. Simulan na natin. Ano ito? May 5 linya na may 5 tuldok bawat isa. Para ma-solve ito, kailangan mo kalkulahin kung ilan ang segment sa bawat linya. Mas mataas masyado ang tingin mo sa sarili mo. Max, dapat may 10 segments bawat linya. I-mark mo lang gamit ang spiritual mong lakas. See? Tournament ito. Sumunod ka naman sa mga patakaran. Imposible. Steve, kahit ang talent mo sobra, hindi mo pwedeng masolusyonan agad ang linear attack ko. Sa profession na ito, kapag na-solve mo divine punishment agad? Hindi ba siya ang pinakamagandang babae sa mundo? Ariana Fisher ng Divine Union. Ariana, tingnan natin kung paano mo babasagin ang Purple Fiend array ko. Dahan-dahang atake ang meron sa array na to. Mukhang delikado si Ariana. Pasensya ka na, Ariana. Kung hindi mo mababasag ang galaw ko, magdurusa ka sa galit ng Diyos. Anong klaseng sikreto ng teknik to? Bigla itong pinawi ang galit ng Diyos. Paano nangyari yon? Nagawa mong mawala ang galit ng Diyos. Anong tanong to at ano ang sagot dito? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ganun siya ka-relax? Ni isang ulap ng bagyo, hindi na buo ngayon. Turn ka naman para gumawa ng galaw, di ba? Ito ang legendary Dawnlight artifact. Buhay pa ang Dawnlight sa mundo? Nagdasal sa Temple of Wisdom, tagumpay sa honor list. Panalo si Ariana Fisher. Uy, may nagawa ba akong masama sa'yo? Ang totoong lalaki, hindi nakikipag-away sa babae. Hindi ko yan kaya, okay? Parang-para lang talaga sa inyong dalawa ang rookie competition na to. Yung huling makakalaban mo, siguradong siya yung girl. Panalo si Ariana Fisher. Panalo si Ariana Fisher. Ano ang fundamental theory of calculus? Gusto ko ng pakwan. Panalo si Ariana Fisher. Miss Fisher, may pakwan ako dito. Gusto mo? Huwag kang magmadali, young leader. Ngayon, nasa teritoryo na natin siya.
10,000 paraan ang meron tayo para patayin siya. Kung ganon, bilisan mo at patayin mo na siya. Steve, hintayin mo lang. Bibigyan kita ng matinding sermon. Alam mo bang ang pananakit ay tanda ng pagmamahal? Kapag sinasaktan mo ako, masakit sa katawan pero nakakataba ng puso. Sige, babanatan talaga kita. Next match, Ariana Fisher laban kay Blair Archer. Mga kalahok, pakiakyat na sa entablado. Ariana, bakit ganyan ka kadesidido lumaban? Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Hayaan mong ang senior mo ang lumaban at turuan ng leksyon niyang mokong na yan para sa'yo. Mga biyaya mula sa templo ng karunungan. Tagumpay sa honor roll. Isang pangdepensa na gamit. Sige pa, tamaan mo pa ako, Ariana. Ang sarap sa pakiramdam. Grave ang creepy mo. Nakakadiri ka. Akala mo ba mananalo ka dahil lang nagtago ka parang pagong? Oh, bakit hindi mo subukan to? Mapa ng siyam na palasyo. Mapa ng siyam na palasyo? Paano niya alam yon? Sino ba talaga siya? Hindi mo kaya lutasin, di ba? Huwag mong pilitin. Hindi ako kumbinsiba. Basagin. Hugaw. Darating na ang banal na parusa. Ama, iligtas mo ako. Nakakatakot ang kapangyarihan ng leader. Kinakaya niyang salagin ang banal na parusa. Panalo si Ariana sa round na ito. Steve, umakyat ka rito at tapusin na ang laban mo. Ariana, may gusto ka ba sa akin? Parati mo akong binabanatan. Tigilan yung dama mo. Tingnan mo tong ballpen. Sagutin mo muna ako. Ikaw ba ang nagbanggit ng mapa ng siyam na palasyo? Yung sinaunang array sa Hilaga. Ikaw ba ang nag-ayos doon? Nagbibiro ka ba, Ariana? Wala akong alam sa mapa ng siyam na palasyo. Nagkataon lang talaga na naayos ko yung array. Ang dami mong palusot. Hinahanap mo talagang masapak eh. Pampatanggal stress yan. Nadetektahan na sumasali ang host sa rookie competition. Ilulunsad ang bagong misyon. Makamit ang unang pwesto sa kompetisyon. Gantimpala, isang primal treasure. Grabe, tong sistemang to. Tuwing lalaban lang ba ako saka siya gumagana? Gusto ko na talagang burahin to. So mayroon ka ring banal na gamit na nagpoprotekta sa'yo? 2 piraso lang yan mula sa tindahan ng 20 pesos. Kung gusto mo, ibibigay ko yan sa'yo bilang tanda ng pagmamahal ko. And creepy mo, aalisin ko ang bibig mo sa pagkakabit. Basbas mula sa templo ng karunungan. Tagumpay sa honor roll. Ariana, ngayon, ako naman ang turno ko. Basbas mula sa templo ng karunungan. Tagumpay sa honor roll. Ariana, sumuko ka na lang. Ayokong saktan ka. Nakakainis ka na. Ikaw. Mga tirang chok ba yan? Akala mo talaga guro ka sa math? Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Grabe naman. Laban ba to o exam, Ariana? O akanay? Sige nga, sagutan mo lahat ng problema na yan kung matapang ka talaga. Panahon na para burahin ang nasa pisara. Paano nangyari to? Miss Fisher, perfect score po ako. Pwede na po ba akong umalis? Nagdadaya ka? Oy, sinaktan ng teacher ang estudyante. Magsusumbong ako. Nag-perfect score na nga ako, nasaktan pa. Sobrang hindi patas nito.
Sapat na ba ang laro mo, Miss Fisher? Ngayon, ako naman. Anong klaseng mahiwagang kagamitan ito? Ariana, hindi ka makakalabas, di ba? Aminin mo na lang na talo ka, papalabasin kita. Kalabasin mo ako. Labanan mo ako ng patas. Sinasabi ng torneo na kakayanan ang basehan. Bukod pa diyan, natatakot lang akong masaktan ka. Ipinapakita lang nito kung gaano kita hinahangaan, Ariana. Sumusuko ako. Ang nanalo sa torneong ito ay Steve Grant. Yes. Nagtaas ka pa ng kamay matapos sumuko? Pinatamaan kita kasi walang galang ka. Ayos ka lang ba, Steve? Medyo bugbog lang ako, Vice Leader. Ayos naman ako. Ang premyo ay 1,000 puntos at isang kagamitan, pero wala namang silbi yun sa'yo. Napag-usapan ko na yan kay Lead. Binago namin ang gantimpala. Papasok ka sa Sovereign Spire. Sovereign Spire? Mukhang puno yun ng yaman. Jackpot na ako ngayon. Ang Sovereign Spire ay itinayo ng isang sinaunang Diyos. Nagtatago ito ng walang katapusang mga oportunidad at lihim na teknik. Isang araw sa loob ng Spire ay katumbas ng isang taon sa labas. Sa wakas, tumataas na ang hirap. Ito ay isang exception para makapasok ka. Steve, huwag mong sayangin ang bihirang pagkakataong ito. Opo, naiintindihan ko. Sige, tapos na tayo dito. Host, huwag ka munang umalis. Na-detect ko na ikaw ang nanalo sa unang pwesto. Magbibigay ako ng espesyal na gantimpala. Hey, ano kaya ang maganda ngayon? Isang pangpunas ng pisara. Puisit. Hindi lang walang kwenta, ubos pa ang napakaraming espiritual na enerhiya. Loko-loko talaga ito. Sino yan? 10 oras na ng gabi. Mr. Grant, dumating ako para sabihin sa'yo ang ilang bagay. Kung ayaw mong marinig, aalis na ako. Sandali, Lord. Sige po, maupo kayo. Lord, ano po ang gusto ninyong sabihin? May dagdag na gantimpala po ba? Ang sakin mo talaga, hindi ba sapat na nakapasok ka na sa Sovereign Spire? Ano ba talagang meron sa Spire na yan? Hindi lang basta Spire yan, isang buong panibagong mundo yan. Ang mga nabanggit ni Leader Owen, maliliit na benepisyo lang yon. Ang totoong benepisyo ay tadhana. Tadhana? Anong klaseng tadhana? Libo-libong taon na ang nakalipas. May isang nakakatandang tao na nakahanap ng immortal na halaman sa Spire. Lumawak ng sobra ang pagkaunawa niya. Paglabas niya, pumantay ang lakas niya sa dalawang leader. Yung iba, nasaksihan ang sinaunang digmaan ng mga Diyos. At mga nagsawa. Wow, ang dami palang benepisyo sa loob. Tama ka dyan. Ang ibang oportunidad, nakasalalay na sa'yo. Pero napakapanganib ng Spire. Kailangan maging sobrang maingat ka. May mga kalaban din ba? Wala. Mga kakaibang hayop ang nandoon. Hindi pa huhuli ang lakas nila sa Divine Union Elder. May mga rift din sa espasyo at panahon. Huwag kang lalapit sa mga yon. May dala akong banal na artifact para sa protection. Huwag po kayong mag-alala. Steve, Lindsay, magandang. Ang tatlong malaking pamilya mula sa Arithmere ay nandito para sa'yo. Anong dahilan ng pagbisita ng tatlong patriarka? Sige, sabihin mo, Lyda. Ang anak ko ba si Craig Sterling? Pinatay ng lalaking ang pangalan ay Steve Grant? Tama. Pero may dahilan kung bakit. Siya ang unang nagprovoka kay Steve, at inatake niya habang may misyon si Steve. Kaya nangyari ang kapalpakan. Hindi lumabag si Steve sa mga tuntunin ng banal na samahan. May dahilan? Akala mo ba pwedeng palampasin na lang yon? Paano mo gustong ayusin ito? Ibigay mo si Steve sa akin at ititigil ko ang pagpresya sa banal na samahan. Si Steve ay disikulo ng banal na samahan at bilang vice leader, tungkulin kong protektahan siya. Ibig sabihin, nasayang lang ang buhay ng anak ko? Ako ang pumatay sa kanya. Papatawan kita ng parusa gamit ang buhay mo. Talaga bang may banal kang sandata? Tanggapin mo. To, equation move ko.
Ang dali. Ang sagot ay 10. Hindi posible yan. Paano mo na-calculate agad yon? Yun lang ba? May mga manok at kuneho sa kulungan. 20 ulo at 60 paa ang naroroon. Ilan ang manok at kuneho? Anong klaseng tanong yan? Ang sagot din ay 10. Darating na ang makalangit na kidlat. Talo na ako. Kayo, umalis na agad. Paul Bennett. Sabay nating haharapin ang galit ng langit na to. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay dito ang pinuno ng pamilya Moro sa ating banal na pagkakaisa. Leader. Leader, bilisan mong bawiin ang enerhiya mo. Mapapagod ng sobra ang katawan mo kung itutuloy mo pa to. Itong galit ng langit na to, hindi mo pwedeng harapin ng mag-isa. Nagdarasal para sa biyaya sa templo ng karunungan. Tagumpay sa pagkuha ng finals sa eskwela. Aba. Ang talino talaga ni Ariana sa mga diskarte. Siyempre. Dalhin niyo ang pinuno ng pamilya Moro sa kwarto ng bisita para makapagpahinga. Nakakagulat ang kakaibang lakas ni Steve. Kung hindi mo ako paniwalaan, Ginoong Richard, ito ang pulis na nakakita ng lahat ng pangyayari. Totoo nga ang anak niyo. Ang unang nagpasimuno at umasinta kay Steve sa Mission Launch Hall. Tapos hinintay ang tiempo para tambangan siya. Anak niyo ang may kasalanan dito. Wala namang kinalaman si Steve. Gawa kayo ng paraan na makarating agad sa Sovereign Spire para mauna sa pagkuha ng kayamanan, saka na natin harapin ang batang yan. Pwede ko nang palampasin ngayon ito. Pero, leader, hindi mo pwedeng basta na lang tanggihan ito. Sabihin mo lang ang gusto mong kondisyon. Narinig ko, malapit nang magbukas ang Sovereign Spire. Bawat isa sa 3 pamilya natin ay magpapadala ng tigi-1 kinatawan. Ang Sovereign Spire ay magbubukas dahil kay Steve. Kailangan lang niyang sumang-ayon. Great naman. Gusto pa nila akong makipagsabayan sa pagkuha ng kayamanan? Asa pa sila. Kung kaya akong talunin ni Ginoong Richard, saka lang ako papayag. Anong masasabi mo? Ginoong Richard, okay ba sa'yo? Oh, sige na kung gano'n. Ang weird talaga ng taong to. Kaya niyang sumalo ng mga atake ko. Ako naman ngayon? Tama na. Sang-ayon ako sa mga kondisyon na sinabi mo. Magandang araw, Pinunong Nakatanda. Pinunong Nakatanda. Ikaw, bakit ka lumabas mula sa pagre-retiro? Hindi naman ako lalabas para lang dito. Pero dahil nakita ko, kailangan kong magtanong. Bakit bigla kang lumitaw ngayon? Ikaw si Steve, di ba? Mukhang magaling ka nga. Sumunod ka sa akin. Kasama rin yung babae. Sumama na rin kayo. Pwede namang dito na lang tayo mag-usap, di ba? Huwag kang maging bastos kay Pinunong Nakatanda. Kaya ka nga pinapatawag, sumama ka na. Sige na. Sasama na ako, ayos? Steve, naayos mo na ba yung sinaunang hanay? Naayos ko nang hindi sinasadya. Kalokohan, hindi yun aksidente. Dapat ako ang nag-ayos ng hanay na yon. Naunahan mo lang ako. Tama na kayong dalawa. Nasa array si Steve. Nakakuha ka ba ng gantimpala? Hindi naman talaga. Inigo ako ng array na yon, tapos niluwarin ako pabalik. Alam ko na yan kahit di mo sabihin. Pero
Malamang hindi mo pa alam kung paano gamitin yon. Ikaw, ha? Siya. Hindi nga mabuo ng matinong pangusap. Di ko alam paano ka tumagal ng ganito. Aba, bata, hindi naman dahil di siya makabuo ng pangungusap, gulat lang siya kung bakit ang dami kong alam. Tama, pare? Oh. Paano mo nalaman kung anong nangyari sa akin doon? Dahil napasok ko na rin yun noon. Ha? Bakit magulo pa rin ang core ng array? Dahil gusto kong makita kung may kahit isa sa Oracle Continent na kayang bumuo ng bagong kaayusan. Bagong kaayusan? Pag-usapan natin yan paglabas mo mula sa Sovereign Spire. Bata, ikaw si Ariana Fisher, di ba? Naiintriga ako bakit immune ka sa Divine Wrath. Ganito na talaga katawan ko simula nag-training ako. Hindi mo rin alam kung bakit ano? Ang Oracle Continent na tumatagal ng umiiral ng napakahaba, hindi na nakakapagtaka na. May mga taong kakaiba ang abilidad. Kayong dalawa pareho kayong kabilang sa grupo na yon. At saka, itong scroll na to ginamit dati ng master ko. Ginamit ng master mo? So alam mo kung paano gamitin ang scroll na to? Hindi. Anong epekto nitong scroll na to? Hindi rin ako sigurado. Ano ang alam mo? Itong scroll, pagmamayari ng master ko. At kasalukuyan pa itong nakaseal. Wala akong paraan para sirain ang seal. Pero may oportunidad ngayon. Nasa inyo na lang kung may tapang kayong sumubok. Tinutukoy mo ba? Sovereign Spire? Oo, tama. Matalino ka, bata. Simula ngayon, mag-aaral ka sa akin. Oh, Master, simula ngayon ako ang magiging disciple mo. Aba, sumasabay siya sa akin dito. Anong pinagsasabi mo dyan, Steve? Master, huwag nating sabihin sa kanya ang paraan. Tara na. Buti pa ang mga bata, puno ng sigla. Nung panahon namin dati, araw-araw may laban na walang katapusan. Lumikha ng kaayusan, tapos gigibain din. Sa mahabang panahon ng kaguluhan, nakuha rin namin ang kapayapaan na meron ngayon. Pero, malapit nang mabasag ang maikling katahimikan ito. Adam Archer, tama ba ako? Lumabas ka. Adam, ang labis na pag-spoil sa bata ay parang tinutulungan mo silang masira. Uulitin mo ba ang pagkakamali mo dati? Oh. Medyo naging maluwag ako sa kanya nitong mga nakaraang taon. Sisiguraduhin kong babantayan ko na siya mula ngayon. Gusto mo ba akong ayusin ang nasirang armor ni Blair? Papasok siya sa Sovereign Spire. Kung walang banal na artifact na magpro-protekta sa kanya, masyado ng delikado. Sinabihan na kita noon na huwag magpakasal at magkaanak. Ngayon, hinahatak ka ng emosyon mo pabalik. Sa 20,000 taon na to, bumaba pa nga ang lakas mo. Tingnan mo ako, kailan ba ako pinatalo ng damdamin? Elder Leader, pero kumuha ka lang din ng apprentice kamakailan. Dalhin mo sa akin mamaya ang artifact na nasira. Pwede ka nang umalis. Hindi pa tapos itong 2 bata sa akin. Alis na ako. Elder Leader, kaya mo palang mag-ayos ng artifact? Grabe, ibang level talaga ang kapangyarihan mo. Simulan na natin ang usapan. Steve, ang pangunahing misyon mo sa Sovereign Spire ay sirain ang seal nitong scroll. Master, paano ko nga ba mabubuksan yon? Hindi gagana ang normal na puwersa lang. Pero, ang kapangyarihan ng temporal storm sa space-time rift, sakto siguro. Space-time rift? Master, masyado ng delikado doon. Nakakainis si Steve, pero di mo naman siya papatayin. Wait, kailan ko ba sinabing gusto kong mamatay siya? Hindi mo gets. Tong taong to, may suot na ultimate divine armor. At ang armor na to, nakaka-absorb ng external energy. Paano mo nalaman may artifact ako? Kasi ang armor, nakatago sa secret compartment ng Treasure Pavilion. Matagal ko nang hinihintay ang artifact na to para hanapin ang tamang master. Ganun pala. Elder Leader, malayo ba ang space-time rift mula sa entrance? Random ang entry point bawat beses. Pagpasok mo, hanapin mo agad si Ariana. Kailangan magtulungan kayong dalawa para makarating sa gitna mismo. Tandaan mo, tanging enerhiya sa sentro. Ang kayang sumira sa selyo. Sa lugar na walang health insurance, pagtitiwalaan ko pa buhay ko sa iba. Nga pala, paano naman si Blair? Siguradong gagawa yon ng gulo sa amin. Kung di naman lumampas si Blair, hayaan mong may tagapagmana ang pamilya Archer. Handa ka na ba? Ngayon, pwede ka nang pumasok sa Sovereign Spire. Steve, iiwan ko si Ariana sa'yo. Siguraduhin mong ligtas siya dyan. Huwag kang mag-alala.
Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang artifact, mas mapaprotektahan ko siya. Ang galing mo talagang magsalita. Tingnan natin kung sino talaga ang nagpoprotekta. Ariana, hanapin mo ako pag nakapasok ka na. Poprotektahan kita. Mas maganda kung mag-ingat ka rin para sa sarili mo. Wala ang tatay mo para tumulong sa'yo sa loob. Ginawa ng disipulo ni Elder Leader si Ariana. Sa seniority, dapat tawagan mo siyang Aunt Master. Tara na. Hintayin lang natin ang mga mangyayari. Wow. Ang ganda. Ito na siguro ang Sanctuary Woods. Dito tayo. Dun tayo sa Sacred Lake. Hayop ba yan o tao? Paano niya ako nahanap? Sana may mga binti ako tulad kay Usain Bolt. Grab. Ang kapal ng balat niya. Unahan na kitang matrap. Steve, sa wakas, nahanap din kita. Maghanda ka ng mamatay. Steve, talagang wala ka pa ring alam. Talagang sabay-sabay ang malas mo. Tingnan mo, malapit na akong maubusan ng lakas. Mag-usap tayo. Huwag mo akong patayin at hindi rin kita papatayin. Ano bang iniisip mo? Mamamatay ka. Pucha, ang daya mo. Hindi ko akalain na meron kang ganitong banal na gamit. Ngayon, ikaw naman ang pagkakataon mo. Mamamatay ka. Tumakbo lang siya na parang ganun. Ang duwag naman niya. Ang gamit na ito, ubos agad ang lakas ng espiritu. Ay. Sobrang natagalan na ako dito. Magpahinga muna tayo, pero hindi na malayo ang sagradong lawa. Itong lakas ng espiritu. Si Blair yun. Ay, naku, sana walang nangyari kay Ariana. Nagdasal sa templo ng karunungan. Nakamit ang pinakamataas na parangal. Yun lang? Nagkaroon ka ng lakas ng loob makisama sa mga dayuhan at gumawa ng galaw laban sa mga kasapi ng Divine Union. Blair, sigurado akong papatayin kita. Ariana, tigilan mo na ang paglaban. Yung bobo na si Steve matagal na sanang kinain ng mga hayop. Sumuko ka na lang sa akin. Simula ngayon, ikaw na ang ina ng Union. Blair, ang sama mo talaga. Nagdarasal sa templo ng karunungan. Nakamit ang pinakamataas na parangal. Blair, hindi ko inakala na bababa ka ng ganito at makipag-alyansa sa mga tagalabas laban sa akin. Ang tatay ko ang leader. Hindi ka magsisisi kung sasama ka sa akin. Kasuklam-suklam at walang hiya. Mr. Archer, tinulungan ka namin. Sana hindi mo makalimutan ang ipinangako mo sa amin. Siyempre, tutulungan kitang tanggalin ang ulol na yon. Ariana, mas mabuti nang sabihin ko na, itong biyahe natin papunta sa Sovereign Spire ay isang patibong na sadyang inihanda para sa iyo. Lakasan mo! Oh, boss. Sino yan? Blair, pinapahiya mo ang tatay mo. Pinapahiya mo pa ang buong unyon. Steve, buhay ka pa? Anong ginawa mo kay Mr. Richard? Paano siya nawala sa eksena? Matibay ako. Tungkol naman dun sa ulol. Wala na siya, nasa kabilang buhay na. Nagkalakas loob kang patayin si Richard? Babagsak ang buong Divine Union dahil diyan. Tama na ang drama.
Nakipag-alyansa ka sa 3 pamilya para ipitin ang sarili mong kasamahan. Di ka ba natatakot na mapahiya ang Union? Ang tatay ko ang lider. Kanino mo tingin siya papanig? Sa akin o sa iyo? May kakaiba. Yung banal na artifact. Siguradong Black Border Racer yan na sinasabi niya sa akin. Para burahin ang isang cultivator na may 20,000 taon na kapangyarihan. Siguradong mabigat ang kapalit niyan. Bilis lang humina ang aura niya. Hahaha! Parang bangkay na siya, oh. Mas mabuti pa, sumuko ka na lang sa akin. Blair, papatayin talaga kita. Hulihin siya. Nagdarasal sa templo ng karunungan. Tinutuloy ang pagiging pinakamagaling. Ayos ka lang ba? Umupo ka muna at magpahinga. Ako na ang bahala sa susunod. Blair, paano mo gustong mamatay? Steve, ang tatay ko ang pinuno. Kapag pinatay mo ako, pati ang buong banal na samahan at Arithmere, hindi kanila palalagpasin. Kahit yung matandang pinuno, hindi niya ako mapigilan. Tama, nakakagamit ng pangalan ng tatay mo. Blair, mamatay ka. Hahaha, kayo na lang ang maglaro diyan sa mga hayop. Aalis na ako. Umalis ka na, iwan mo na ako. Tama na ang drama, kumapit ka sa akin. Isasama kitang pababa. Steve, wag. Mamamatay ka. Kaya tandaan mo, nasunugin mo ang retirement ko para sa akin. Mukhang dito na talaga ako mamamatay habang naka-duty. Steve. Steve. Steve, gising na. Gumising ka. Nasaan ako? Sa wakas, gising ka na. Grabe, halos himatayin ako sa takot. Ganito ba kaganda ang serbisyo sa impyerno? May magandang babae pang yumakap sa kin. Bakit ka umiiyak? Bagsak pa ulit si Miss Fisher sa exam? Ikaw ang bumagsak. Halos tuluyan ka ng bumagsak. Gaano katagal akong walang malay? 3 araw ka nang natutulog. Ito ang sagradong lawa. Dahil sa tubig mula sa lawang ito, kaya ka nabuhay. Nang inilagay kita dito noon, naging enerhiya ang tubig at pumasok sa katawan mo. Niligtas mo ang buhay ko. Mukhang kailangan ko nang ibenta ang sarili ko bilang bayad utang. Tigilan mo nga yan. Malapit na tayo sa gitna. Sobrang lakas ng buhawi ng buhangin, tiisin mo. Nakamit ang pinakamataas na karangalan. Ayos ka lang ba? Hindi ko inasahan na ganito ka pala kagaling. Grabe, bakit na naman nangyayari to? May nag-aaway ba sa unahan? Sobrang hindi matatag ang espasyo dito. Manatili ka sa likod ko. Aalisin ko ang galit ng mga Diyos dito. Nakamit ang pinakamataas na karangalan. Nagdarasal sa templo ng karunungan. Maaring hindi ito matagal. Tara na. Ariana, andiyan na mismo ang sentro sa unahan. Sobrang lakas ng bagyo dito. Bilisan mo, magtago ka sa likod ko. Kapag tinamaan ka ng bagyo, baka mapilayan ka o mapatay.
Yang punit na bitak, ang rift ng espasyo at oras. Bilisan mo, ilabas mo ang scroll. May kakaiba. Steve, tumigil ka at bawiin ang scroll. Haha, sinundan kita buong panahon. Sa wakas, nakuha ko na yung sinabi ni Daddy, yung scroll ng All-Seer Array. Paano mo naman kakayanin ang banal na galit habang naglalakad? Hindi mo na kailangan alalahanin yon. Nasaan tayo? Ito siguro ang All-Seer Array. Nakulong tayo. Ito ang linya ng Golden Ratio. Hindi sinabi ni Elder Leader sa akin kung paano sirain ang array na to. Ito ang All-Seer Array. Kung gusto ng mga nabitag na makalabas, kailangan nilang solusyonan ang 10,000 na puzzle na iniwan ng array. Kapag hindi na solusyonan sa loob ng 2 oras, ma-absorb kayo ng array. Ariana, pupunta muna ako roon para tingnan kung kaya kong sirain ang array. Mag-ingat ka. Hahanap din ako ng paraan palabas. Mukhang ito ang pinakasentro ng ayos. Ang dami kong tanong. Pumunta ba ako rito para lang mag-exam sa grad school? Nakakairita talaga. Ano bang sumpa ang isinumpa ko? Nagdadasal sa templo ng karunungan, makuha ang pinakamataas na parangal. Anong ginagawa mo? Nag-exam ako para sa grad school. Pag hindi ako pumasa sa loob ng 2 oras, pareho tayong lagot. Halika, tulungan mo ako. Hindi ko mabasa, ikaw na lang ang mag-compute. Pwede bang mas tutukan mo naman? Yung teacher mo sa math PE coach ba? Bakit mo ako sinabihan? Baka kasi makatulog ka. Konting palo lang, magigising ka. Bakit ka tumigil? Bilisan mo, sagutin mo na. Parang may mali. Kahit sino kayang mental math to 30 dapat. Pero ang abacus ko, 20 ang lumalabas. Walang silbi ba ang divine artifact dito? Hindi siya ganun kasimple. Walang galit ng Diyos kahit dami ng pagkakamali. Hindi ba nakakabahala yun? Na-knockout ka rin doon, di ba? Halos sunog na ako. Ariana, ilusyon lang to. Tama man o mali, walang kwenta. Isa lang ang paraan. Anong paraan? Tirahin yung metallic na bola. Tingnan natin kung mababasag natin. Si.
Mukhang kulang pa. Kailangan pa natin ng mas malakas na enerhiya. Kaya mo ba ang galit ng Diyos? Patagalin mo. Sa tingin ko, kakayanin ko. "1 加1等于3." Narito na ang banal na galit. Bilisan mo, hawakan mo ang metal na bola. Ang galit na ito, mas malakas kaysa sa lahat ng iba pang galit na pinagsama. Kapit lang, Ariana. Ano man ang mangyari, huwag mong bitawan. Delikado to, umiikot na ng hindi makontrol ang enerhiya. Steve, anong gagawin natin ngayon? Tumayo ka, guguho na ang lupa. Nauubos na ang oras natin. Sumunod ka sa akin. Huwag kang lumingon. Tumakbo ka lang. Okay. Siguradong makakalabas tayo. Nakawala na tayo. Simula ngayon, tayo na ang grad school duo. Totoo, nasira mo talaga ang all-seer array. Karamihan ng tao, siguradong hindi kayang basagin itong all-seer array na 2. Sayang lang at kami ang nakaharap mo. Blair, di ka na makakatakas ngayon. Ano ngayon kung nakalabas ka? Itong banal na artepakto na bigay ng tatay ko, kayang-kaya nitong tiisin pati ang galit ng mga Diyos. Anong magagawa mo sa akin? Lagi na lang tatay mo, tatay mo. Tinatawag ka na ng tatay mo para kumain sa bahay. Walang kwenta yung kalat na yan sa harap ko. Subukan mo na lang sagutin ito. Ano ang circumference ng pi? Ano ang pi? Gamitin mo naman utak mo. Kung hindi, tatamaan ka talaga. Sobrang lampas na ng problemang to sa level mo. Hindi ako naniniwalang makakaligtas ka sa ganitong kalakas na galit ng mga Diyos. Steve, tingnan mo yung bitak sa space-time. Patay tayo diyan. Tara na, malapit nang mapunit ang espasyo dito. Basag. Anong nangyayari? Di ba kakakatigil lang ng bagyong space-time? Anong klaseng tanong naman to? Bakit di ko pa to nakita dati? Anron, tingnan mo. Nakatitig ka pa rin? Isipin mo na paano mo ipapaliwanag to sa tatay niya. Grabe, napahamak talaga siya. Ariana, naglalakad na tayo ng 8 oras. Parang walang tao dito. Ito ang pagkakataon natin para mag-breakthrough ng realms at makuha ang pamana. Nasaan nga ba talaga ito? Tara, tingnan pa natin sa unahan. Nga pala, napansin mo ba? Oh, simula nung umalis tayo sa Sacred Lake, may sumusunod sa atin. Lahat ba ng kontrabida pareho lang ang teacher? Puro pagsunod lang ginagawa ninyo. Maling pagkakaintindi lang ito. Nakakita ako ng lumang kastilyo. Gusto ko lang may sumama sa akin pumasok. Mukha ba akong tanga tulad ni Blair? Ganun lang kadaling maloko? Hindi ako nagsisinungaling. May puzzle sa pintuan ng kastilyo. Hindi pa sapat ang cultivation ko para masagot yon. Ariana, anong tingin mo? Baka nga may kayamanan sa loob? Tara, silipin natin. Kung may treasure talaga, paano natin paghahatian? Pagbukas ng pinto, unang makakuha, siya na. Okay ba? Si, ikaw ang mag-guide. Ito ba ang kastilyo na sinasabi mo? Mukhang malupit nga. Malamang may nakatagong kayamanan dito. Pero seryoso, hindi ko talaga masagot ang puzzle sa pinto.
Basic geometry lang 2. Hindi ako sigurado kung may maganda nga dito sa kastilyo na to. Hindi ko magets. Steve, alam mo ba paano? Geometry lang 2. Madali lang siya. eBay Sancher. Not bad, ah. Nagpapasikat ka na naman. Tigilan mo na. Panahadaan siya mga. Huwag mo nang isipin makipagagawa ka sa akin. Paano nangyari to? Palaging alerto ako sa'yo. So, ano ngayon? Ngayon, gagamitin ko ang pambihirang artifact ng pamilya namin. Para tapusin ka. Anong klaseng walang kwentang bitag to? Siguradong ito ang array mula sa talim na yon. Tingnan mo ang mga problema sa paligid natin. Panahon na para subukin ka ulit. Kung makakauwi pa ako, siguradong kukuha ako ng Ivy League degree. 56 times 25 plus X equals 1,447. Ano? Hindi mo alam kung paano sagutin yan? Ang sagot ay 47. Ang sinasabi ko lang, ang mga numero sa mga problemang ito nasa libo-libo. Kung iba ang pumasok sa array na ito, hindi nila matatapos ng ganito kabilis. Pinapakita na hindi mahina ang array na to. Hindi mahina, kahit konti. Grabe, pagod na pagod ako. Paano nangyari to? Ang ultimate na yaman ko nabali agad? Baka gumana yon sa mga nasa middle school. Sayang, kami ang nakaharap mo. Hayaan mo, bilang guro, bibigyan ko siya ng mga problema. Anong klaseng problema ito? Ang 9 Palaces Map. Isang sinaunang matinding mathematical challenge. Kailangan mo gawing pantay ang bawat row at column at parehong diagonal sa parehong total ng 3 numero. Yun lang masasolve ang puzzle. Kapag mali ka, mag-graduate ka ng maaga. Maganda ang espada na yan. Iyon na yan. Hindi ko rin alam ang spell. Paano ko magagamit yan? Ganito, ibigay mo sa akin ang all-seer array mo. Mamaya, papahanap ko sa elder leader ng paraan para ma-integrate ang all-seer array dito. Steve, aakyat ba tayo? Wala namang dapat katakutan. Akyat lang. Ano ba tong lugar na to? Wala namang laman dito. Hanap pa tayo. Imposible namang walang laman ang isang kastilyo sa loob ng Sovereign Spire. Grab, nakakita ka ba ng multo? Parang may tao dun, ah. Hello. Ayos. May nakapasok na rin, sa wakas. Nasaan ba tayo? Sino ka ba? Matagal na rin kasi, hindi ko na masyadong maalala. Tawagin mo na lang akong nameless. Ito ang Sovereign Fortress. Ako ang nagpatayo nito. Ano? So, Tama. Ako ang lumikha ng buong realm na to. Hindi pa nga 300 years ang lumipas. Paano kayo nakapasok? Kasali kami sa Divine Union Competition. Nakamit namin ang karapatang pumasok. Ang galing mo, Tol. Bakit nag-iwan ka ng palaisipan sa pintuan? Gusto mo ba talagang may pumunta dito? Nangyari yun maraming taon na ang nakalipas. Wala namang saysain, pag-usapan pa yun. Hindi ko lang alam kung bakit nasa iyo ang scroll na iniwan ko. Iyo pala ang scroll na yon? Tama. Ako ang lumikha ng all-seer array. ikaw ang nag-iwan ng scroll para sa Grandmaster ko. Oh. Talagang ibinigay ko yon sa isang tao. Dahil nandito na tayo, ano ang masasabi mo? Wala akong dala dito. Pero hindi kita pwedeng paalisin nang walang napapala. Ano
Ganito? Naglagay ako ng rune sa isipan mo. Hindi magtatagal, kailangan mo tong gamitin. Paano naman ako, Senior? Dalaga, kailangan mo ba talaga ng regalo mula sa akin? Pero dahil humingi ka, itong espada mataas na antas na ng divine artifact. Isipin mo ng swerte mo na lang ito. Salamat, Senior. Sabihin mo sa mga tao ng Union pag alis mo, malapit nang mawala ang Sovereign Spire. Huwag na kayong magpadala ng tao. Dahil ba sa rift na yon? Hindi mo na kailangan alamin yon. Umuwi ka na. Paano ka nakalabas? Nasaan ang iba? Lahat sila namatay sa loob. Steve, magpaliwanag ka. Paano namatay ang anak ko? Nagsama siya sa mga dayuhan para patayin ako. At sinubukan pang nakawin ang All-Seer Array ko. Kahit nagka-divine artifact siya, nakuha ko pa rin ang akin pabalik. Adam, alam mo ba ang ginawa mong kasalanan? Elder Leader, sa Divine Union naman talaga galing ang scroll na yon. Bakit hindi ko pwedeng kunin? Tungkol sa banal na artifact, anong masama kung ibigay ko ito sa anak ko? Ang scroll na yon ay para lang sa nag-ayos ng array. Wala akong pakialam. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Huwag kang makialam. Ito ay mas mataas na antas ng equation. Impossible talaga. Talagang binigo mo ako. Sinabi ko na dati pa, kahit ang problemang ito ay para sa kalaban o sa parusang dala nito sa sarili, hindi mo maiiwasan. Ginawa ko lang ang nararapat bilang isang ama. Anong mali sa ginawa ko? Akala mo hindi ko alam ang iniisip mo. Simula nung inayos ni Steve ang Ancient Array, palagi mo siyang nilalapitan ng walang ingat. Hindi ba't para lang sa All-Seer Array? Matandang leader, akala ko totoong concern ka sa akin, Kadiri. Simula ngayon, si Paul ang pansamantalang lead ng Divine Union. Hoy, sawa na ako sa Divine Union nyo? Steve, paano yung mga taong pinadala ng 3 pamilya natin? Patay na silang lahat. 2 ang in-offend ako, at 1 in-offend si Steve. Kung gusto mo ng paghihiganti, handa ako. Ano? Matandang lighter, paano mo balak ayusin ito? Pinatay ko sila. Bakit mo tinatanong ang master ko? Hindi ako naniniwala na hindi natin kayang tapatan ang batang babaeng katulad mo. Ito ang banal na artifact ng clan namin. Paano mo nakuha ito? Ito ang tropeyo ko. Sword. Hey. Hindi talaga sila makakalabas. See, kayong dalawa, sumama sa akin. Hindi ka pwedeng manatili sa Divine Union. Kailangan mo nang umalis agad. Natakot ka bang magdulot ako ng gulo sa Divine Union? Hindi naman ganon. Ikaw ang may kakayahang gumawa ng panibagong kaayusan. Siya nga pala, ang All-Seer Array ay non-seal na. Non-seal na? Pero nag-merge na ang scroll sa divine artifact na kinuha lang ni Ariana. May isang matandang lalaki na hindi kilala. Nag-merge nito ng dire-diretso. Matandang lalaki na hindi kilala? Baka Sacred Emperor? Narinig lang namin na sinabi niya. Siya raw ang nagtayo ng Sovereign Spire at ibinigay niya sa iyo ang All-Seer Array. Nagtago pala siya sa loob ng Sovereign Spire. Akala ko matagal na siyang namatay sa Celestial Realm. Mukhang nakatadhana na talaga ang lahat. Celestial Realm? Anong klaseng lugar ba yon? Ang Celestial Realm ay lugar kung saan ipinanganak ang Heaven. Doon din ang galing lahat ng batas sa mundo. Alam mo ba kung ano ang Heaven? Hindi ako sigurado. Pero nakatawag na ako ng Heaven dati. Parang gusto niya akong makita ulit. Kung ganon, kailangan mong pumunta sa Celestial Realm. Ayoko pumunta. Bakit? Steve, kung ayaw sabihin ni Ariana, hayaan mo na. Kailangan mong dumaan sa Inner Domain para makarating doon. Subukan mo muna ang swerte mo sa Inner Domain. Ariana, makinig ka sa kanya. Huwag ka nang magdulot ng dagdag na gulo sa Divine Union. Pwede ba kaming dumaan muna sa Inner Domain? Sige. Leader, mag-ipon na kami at aalis ka agad. Ayos. Ihahatid ko kayo. Tandaan mo, kung gusto mong makarating sa Celestial Realm,
Kailangan mong kumpletuhin ang mga pagsubok sa Dawnspire sa loob ng Inner Domain. Ang array na ito ang magdadala sa inyo sa isang baryo malapit sa Dawnspire. Pumasok ka na. Elder Leader, pagalis namin, ang Divine Union ba magpapasundo sa Aerithmere? Kung makatuwiran sila, ayos lang. Kung hindi, kaya kong magtanggol sa labanan. Huwag kayong mag-alala. Hindi mo talaga alam ang mga patakaran sa loob na Dominion. Delikado at hindi mo mahulaan ang mangyayari. Sana lang makabalik ka ng buhay. Parang pamilyar to. Hindi ba ito lang ang chemical na formula para sa tubig? Steve, bakit parang lutang ka? Wala naman, ayos lang ako. Tara, bumaba muna tayo ng bundok at tingnan natin ang paligid. Oh, May kailangan ka ba? kakarating mo lang dito sa loob na Dominion, di ba? Kung matalino ka, ibigay mo na ang mga dala mong yaman. Mga bandido sila. Sakto, papansin ko pa lang sa'yo. Bandido? Pera ba yung habol nyo o katawan? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ibigay mo na ang yaman mo. Wala kami anumang yaman. Kung katawan ang hanap mo, tanungin mo siya. Naghahanap ka lang talagang gulo. Ganyan talaga sa loob na Dominion. Kahit maliit na magnanakaw dito, mas magaling pa sa ilang matanda sa banal na samahan. May ibubuga kayo, ah? Interessante too. Ngayon lang ako nakakita ng ataking ganito. Impossibly. Na-master mo rin ang mga batas ng chemical? Hindi naman kailangan maging master para dito. Ano? Gusto mo ring tamaan ng kidlat? Bakit ba sila desperado sa yaman? Lahat ng tao sa loob ng Dominion gusto makaling sa mga langit na halayan. Kailangan nila ng matataas na antas ng artipakto para makaligtas sa pag-apunit ng espasyo. Paano mo naman ang dami mong alam? Ariana, nakapasok ka na ba dati sa loob na Dominion? O baka pati sa makalangit na kaharian? Kaya lang, huwag na nag-usapan. Magpahinga muna tayo rito sa baryo ng isang araw. Biyahe na tayo papuntang Dawnspire bukas ng umaga. Masama ang kutob ko dito. Nagdarasal sa templo ng karunungan. Nagkamit ng pinakamataas na karangalan. Kuya, sila ang pumatay sa isa pa nating kapatid. So, kayo ang pumatay sa nakababata kong kapatid. Tama. Inaanyayahan mo ba akong pumunta sa lamay? Wala akong oras. Ang tapang mong magsalita? Tingnan natin kung kaya mo lutasin ang problemang ito. Isang palaisipan sa lohika. Ayos din. Mukhang matalino ka, no? Steve, bilisan mo. Pakatamaan ka ng kidlat. Tahimik. Ikaw na lang kung sobrang talino mo. Ang sagot ay A intersection B equals 2, 3. Al union B equals 1, 2, 3. Hindi. Imposible yan. Ginawa ko ang problemang ito gamit ang lahat ng lakas ko. Paano mo nalutas yon? Pasensya ka na. Pero sasabihin ko lang lahat dito. Basura lang. Hindi natin pwedeng hayaan silang manakawan ng mga tao dito. Hayaan mo sila hintayin na lang ang kamatayan sa loob ng All-Seer Array. Maganda yan. Ipasa natin sila sa post-grad exams. Oh, Steve. Gusto mo talagang pumunta sa Celestial Realm? Oo, gusto kong makita ng sarili ko. At mula nang dumating ako sa Inner Domain, may familiar na boses na umuugong sa isip ko. Sige, Steve. Sasama ako sa'yo. Pero mahirap pasukin ang Celestial Realm. Lalo na kung kasama mo ako. Pwede kang mamatay pagdating mo pa lang. Bakit naman? Nakapasok ka na ba sa Celestial Realm? Taga Celestial Realm talaga ako. Tumakas ako mula doon. Pero di ba sabi ng Elder Leader lahat doon ay malakas? Ano ang siyam beses siyam? Lumayas ka. Ngayon, papaliwanagan kita. Kung gusto mong magpunta mula Inner Domain hanggang Celestial Realm, kailangan mong lampasan ang mga pagsubok. Anong klaseng pagsubok?
Mahirap ba? Para sa iyo, madali lang. Para saan ang batong yan? Iyan ang sigil ng langit. Ito rin ang unang pagsubok. Kailangan kang aprubahan ng langit para makapasok sa Celestial Realm. Mamaya ilagay mo lang ang kamay mo dito. Hindi ba aprobado ng langit lahat ng tao dito? Oh, kung maaprubahan ka, maglalabas ng malakas na liwanag ang sigil ng langit. Pagkatapos, dadalhin ka ng mga opisyal sa susunod na pagsubok. May dumiba sa mukha ko. Bakit mo ako tinitingnan? Ewan ko, baka iniisip nila kung paano may taong sobrang pangit. Mukhang may problema yata ang mga mata mo. Dapat magpatingin ka sa doktor ng mata minsan. Mas matindi pa ang liwanag na to kaysa sa naunang tao. Sino to? Alam ko nang siguradong makikilala siya. Mukhang inaasahan na ni na Senior at Master 2. Pinili, sumama ka sa akin. Hinihintay ko pa ang kaibigan ko. Kung siya rin ang napili, magkikita rin kayo kaagad. Steve, mauna ka na. Susunod lang ako sa iyo. Ako si Owen Bennett. Ang nangyari kanina dahil sa iyo sobrang kamangha-mangha talaga. Ako si Steve Grant. Napili ka rin ng langit, no? Pareho tayong nakilala, pero ibang-iba yung lakas. Kung tutuusin, hirap pa akong umabot sa Celestial Realm. Samantalang ikaw, parang iniimbitahan ka mismo ng langit. Dahil world-class genius ako, hindi na nakagugulat kung natural talent din ako. Ariana, nandito ka na. Alam mo ba, pagkaalis mo, pinag-uusapan ka pa rin ng lahat? Sikat ka na ngayon. Mukhang, kayong tatlo lang talaga ang pinili ngayon. Pero, dalawa lang ang slots para sa Celestial Realm. Hindi ito patas. Yung dalawa, magkakilala na. Hindi ito pagsusulit. Halatang setup lang to. Nagiinit na siya. Wala na siya sa sarili. Ako lang ang tagahatid ng mga patakaran. Para sa susunod na pagsubok, pupunta kayo sa bundok sa kanluran para maghanap ng sinaunang guho. May 2 langit na token sa loob. Ikaw kailangan ninyong kumuha ng 3 magkaibang daan paakyat ng bundok. Heto ang mapa. Bakit kailangan magkakaibang daan? Sira na talaga siya. Hindi ba dapat bigyan natin siya ng pahinga? Tara na, hihiwalay tayo sa paanan ng bundok. Ariana, sabi sa mapa, dito raw ako magsisimula. Ikaw? Dito ako dadaan. Ingat ka. Kita tayo sa guho. Grabe, bakit may mga halimaw pa rito? Mas makapal pa to sa mga halimaw sa Sovereign Spire. Mukhang high level na artifact too. Mortal, huwag kang gagalaw. Ako ang tagapagbantay ng Celestial Peak. Wala akong masamang balak. Nakakapagsalita ka? Isa akong banal na hayop. Inatasan akong magbantay dito para subukin ang mga dapat mapili. Sagutin mo lang ng tama ang tanong ko. Tsaka ka pwedeng magpatuloy paakyat ng bundok. Paano kung mali ang sagot ko? Magkakaroon ba ng galit mula sa langit? Pucha, wala namang alam si Ariana. Ang gawin ko? Siyempre, haharapin mo ang galit ng langit. Sapat na, ilalahad ko na ang tanong. May 2 pintuan. Ang isa ay patungo sa kalayaan. Ang isa ay patungo sa kamatayan. Bawat pintuan may bantay. Ang isa nagsasabi lang ng totoo. Ang isa nagsisinungaling lang. Kung isa lang ang pwede mong tanungin ng isang tanong, paano mo mahahanap ang pintuan ng kalayaan? May mga pelikula rin pala dito. Hindi ba ito yung palaisipan sa Fermat's Room? Tanungin mo lang kahit sinong bantay, madali lang. Kung ano ang sasabihin sa akin ng kabilang bantay. Alin ang pintuan ng kalayaan? Yung pintuan na sasabihin ng bantay. Siguradong hindi iyon ang pintuan ng kalayaan. Ayos. Maaari ka nang magpatuloy. Paano kaya sasagutin ni Ariana ang tanong na ito? Bakit ka bumalik? Hindi ka ba natatakot mamatay?
Hindi. Naniniwala akong magtatagumpay si Steve ngayon. Tatanungin kita. Kamusta siya nitong mga nakaraan? Gusto pa rin ba niyang ipapatay ako? Oh. Pero ngayon, parang ang target ay ang kaibigan mo. Sana magtagumpay kayo ngayon. Tuloy ka na. Binata, walang dapat katakutan. Isa akong banal na hayop. Naghihintay talaga ako dito para sa mapipili. Tatanungin kita, kung pumasa ka at nakapasok sa Celestial Realm, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong maunawaan ang pinakamalakas na batas. Tapos maghiganti. Matutulungan kitang maghiganti. Wala akong kaugnayan doon. Bakit ako tutulungan niyon? O baka naman, wag na. Hindi ko kailangan. Ako mismo ang papatay sa mga kaaway ko. Master Divine Beast. Sige, gawin mo na. Hahaha. Magaling. Hindi kita pahihirapan. Nasaan ba ito? Nakakatuwa, talaga namang nakakatuwa. Isang espiritual na depensang artifact. Binata, pumasa ka sa pagsubok. Umakyat ka na sa bundok. Ariana, kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara, pasok tayo at hanapin natin ang token. Ito. Anong klaseng rebulto ito? Bakit parang pamilyar? Makikita mo siya agad. Tara na. Dapat mabilis nating mahanap ang token. Kapag nahanap siya muna ng taong iyon, magkakaroon na naman ng gulo. Ariana, halika dito. Sa tingin ko, harang ang altar na ito. Sigurado akong nasa loob ang token. Sina, silipin natin. Anong lugar ito? Siguradong nasa loob ito ng harang. Steve, tingnan mo yung mata ng rebulto. Isang tulay na may sira ang mga haligi. 2 tao lang ang sabay na makakatawid. Isang sulo lang ang pwedeng gamitin para tumawid. Ganito ang oras ng pagtawid. Si A, 1 minuto. Si B, 2 minuto. Si C, 5 minuto. At si D, 1 minuto. Kapag 2 tao ang sabay na tumawid, susundin ang oras ng mas mabagal. Paano ayos ang pagkakasunod ng pagtawid? Para pinakamabilis ang kabuuang oras ng 4 na makatawid? Anong klaseng problema ito? Steve, hindi mo kayang ayusin ito? Kailangan ko munang magkwenta. Nagka-glitch yung sistema. Uy, bigyan mo naman ako ng sagot. Minsan nagkakamali ka rin. Umalis ka. Huwag mo akong guluhin. Di ba tama yung 15 minuto? Baka pwedeng tumawid sa tulay na hindi naglalakad. Hindi naglalakad. Gets ko na, Ariana. Ang talino mo talaga. Yung 4, hawakan yung tali ng tulay, putulin yung kabilang poste, tapos swing papunta sa kabila at isa-isang umakyat. 8 lang minuto ang kailangan. Nakuha ko na talaga. Ariana, pwede na tayong pumunta sa Celestial Realm. Paano mo naisip yon? Na-figure out ko kung paano nagka-glitch. Nasaan si Owen? Wala akong alam. Kalimutan mo na siya. Labas na tayo dito. Aalis na kayo agad? Ano? Gusto mo ba nakawin ang gamit namin? Paano ka biglang nawala sa eksena kanina? Pumunta kami sa isang secret dungeon. Masyadong mababa ang level mo para makapasok. Hindi siya makakapasok talaga. Kasi hindi naman siya yung napili. Kalokohan, ano bang pinagsasabi mo? Nag-email ako? Yung hindi mo magawang makapasok sa barrier yon na mismo ang ebidensya. Yung totoong napili lang ang pwedeng pumasok at kunin ang token. Imposible. Paano mo alam lahat ng to? Kasi galing ako sa Celestial Realm. Sinasabi ko sa inyo, yung Celestial Realm hindi talaga pwede sa ganung cultivation. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Ano? Galing ka sa Celestial Realm? Hindi kita pinaniniwalaan.
Ang dami kong pinagpaguran para makilala ng Heaven Elf. Hindi ako papayag na lokohin mo akong bumalik. Yun, Badge ng Divine Union yan. Taga Divine Union talaga siya. Owen, kasama ka sa Divine Union? Baka, kasama ka rin sa Divine Union? Oh, tama. Yung Divine Union ang na-offend namin. Kaya napunta kami dito. Na-offend ang Divine Union? Anong ginawa mo? Pinatay ko si Blair, pinilayan si Adam, at nainis ang 3 malaking pamilya ng Arithmere. Pinatalsik ako ng elder leader mula sa Divine Union at pinapunta dito. Ikaw ba ang pumatay kay Blair? Pinilay mo si Adam? Niyang matandang pinuno hindi nakialam para pigilan yun? Sino na ang pinuno ngayon? Ngayon mismo, si Paul ang pansamantalang pinuno. Naiintindihan ko na. Ibig sabihin, kinuha nga ng tatay ko ang posisyon. Sa wakas, nakuha na rin niya ang gusto niya. Sino naman ngayon ang kaaway mo? Ang mga kaaway ko? Sina Blair at Adam na pinatay mo at ang tatay ko, si Paul. Noong panahon na yon, biglaan ang pag-angat ko sa Divine Union. Nag-alala si Adam na maungusan ko ang palpak niyang anak. Kaya nakipagsabuatan siya sa mga matanda at ipinahamak ako na nagnakaw daw ako ng banal na artifact ng Divine Union. Hindi ko na nagawang ipagtanggol ang sarili ko. Ikinulong ako sa dungeon ng Divine Union. Halos gustuhin ko nang mamatay. Pero para hindi magalit si Adam, ang tatay ko, tuluyang hindi pinansin kung mabubuhay o mamamatay man ako. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila. Ngayong patay na ang mga kaaway mo, at hindi pala totoo ang mga sinasabi tungkol sa Celestial Realm, babalik ka pa rin ba sa panggugulo sa amin? Ngayong alam mo na ang totoo tungkol sa Celestial Realm, bakit gusto mo pa rin pumunta? Pinagkatiwala ng matandang pinuno at isang nakatatanda kay Steve ito. Nandoon talaga siya. Kung ganon, bibigay ko sa iyo ang banal na artifact na ito. Isipin mo na lang itong pasasalamat ko sa paghihiganti mo para sa akin. Matagal na akong umalis sa Divine Union. Panahon na para bumalik at silipin. Dito na muna tayo maghiwa-hiwalay. Hindi ko inakala. Nabibitawan niya ng ganon kadali ang pagkakataong to. Hindi naman talaga siya masamang tao. Nabulag lang talaga siya ng galit. Hindi naman magkakamali ang matandang pinuno sa kanya. Bumalik na rin tayo agad. Gino, nakuha na po namin ang token. Pwede na ba kaming pumunta sa Celestial Realm? Sino man ang may hawak ng token ay maaaring pumasok sa Celestial Realm. Pwede kayong umalis kahit kailan. Ang kailangang harapin, haharapin talaga. Steve, sa'yo nakasalalay ang pag-asa ko. Aalis na tayo ngayon. Sige, sumunod kayo sa akin. Steve, baka mabuli ka agad pagdating mo doon. Dapat alagaan mo sarili mo. Sino bang Diyos ang nabangga mo? Ang dami mong kaaway. Tibahin mo. Huwag mong hayaan malayo tayo sa isa't isa sa agos. Kaya ko pang magtiis. So ito pala ang Celestial Realm. Maganda rin pala ang tanawin dito. Na-detect na dumating na ang host. Kapag nagtagumpay ang host na magsanib sa heaven, mag-offline na lang ako automatic. Ay, Grabe. Ano bang nangyayari? Akala ko matagal nang na-uninstall at nawala ang system na ito. Andito pa pala siya. Ang bilis naman. Ikaw na, ang eskultura sa guho. Siya ang anyo ng heaven. Steve, nakita na naman tayo. Simula pa nang pumasok sa Dawnspire, ang boses na nag-echo sa isip ko ay iyo. Tama, matagal ko nang gustong makilala ka. Gusto mo akong makita? Wala akong pakialam sa iyo. Ano bang iniisip mo? Gusto niyang i-absorb ang utak mo. Siya lang ang nandito sa Celestial Realm. Tama nga, wala talagang ibang tao dito. Dahil siya ang heaven. Bakit siya pumapatay ng mortal? Takot siyang lampasan ng ibabalang araw. Lahat ng may talento. Madadaya papunta dito sa Celestial Realm para makuha ang kapangyarihan nila. Katulad mo, Bakit hindi na lang siya bumaba at kuning diretsyo ang lakas nila? hindi siya makaalis sa Celestial Realm. Kaya nga ako nandito. 3 dekada na ang nakalipas, inilayo niya ako sa sarili niyang katawan. Dapat pupunta ako sa Oracle Continent para maghanap ng may talento. Pero unti-unti akong nagkaroon ng sariling isip. Ayaw ko nang magpagamit sa kanya, kaya nagsimula akong tumakas. Pagkatakas ko, hindi siya tumigil sa paghahabol sa akin. Kahit saan ako magpunta, may mga tauhan siyang sumusunod. Ayos na ba ang usapan ninyong dalawa?
Steve, papayag ka bang magpa-absorb ng kusa? O gusto mo lang durugin? Yan na ba ang kaya mo? Daya yan. Ngayon, ako naman. Steve, mag-ingat ka. Nasaan ako? Nailipat na naman ako? Hindi pwede, parusa na naman mula sa langit. Steve, Matanda ang sagradong emperador. Bakit ka nandito? mukhang nakaengkwentro ka sa langit. Kadalasan, pag nakita mo ang asul na ilaw, dapat nasa mental realm ka na. Mental realm? Hindi ko maintindihan. Ito ay singsing ng mental na depensa. Pinrotektahan ka nito laban sa atake ng langit sa isipan mo. Pero wala na itong silbi ngayon. Matanda, may paraan ka ba para talunin ang langit? Para mabago ang takbo ng labanan, kailangan mong pag-isa ang pinagmulan ng kabutihan ni Ariana sa 3 kulay na panulat. Ariana? Kaya ba talaga niya yon? Taglay ng 3 kulay na panulat ang mga batas ng universo. Kapag pinagsama ang 3, makukumpleto nila ang putol mong kapangyarihan at mababasag ang utos ng kamatayan ng langit. Pero hindi ko talaga kayang umalis dito. Hindi ito ang pinakamalay mo. Kung magsasama tayo, kaya nating wasakin ang mundo na to. Paano nangyari to? Nakawala ka sa mental na atake ko? Ariana, sabi ng matandang sagradong emperador, pwede magsanib ang 3 panulat mo para matulungan ako. Alam ko. Pero dapat mong tuluyang sirain ang langit. Steve, naniniwala ako sa'yo. Basta sirain mo ang mga batas ng langit, may pag-asa pa akong makabalik. Wag. Ariana? Imposible. Pwedeng magkaisa ang kabutihan sa 3 kulay na batas? Langit. Pwede na tayong maglaban ng patas. Langit, ituloy natin. Game ka. Ikaw, lumayo ka sa eksena. Uy, tapusin mo yung problema. Anong klaseng problema to? Ito ang pundasyon ng lahat. Kung masasolusyonan mo to, ikaw ang langit. Teka lang, siya na ang naging master ng mga patakaran. Bakit kailangan pa niyang patunayan? Hindi mo hinahanap ang sagot sa math, kundi sagot mula sa puso. Paninindigan na lampas sa buhay at kamatayan. Sa tingin ko, itong plus sign ay connection. Ipinapakita nito na nagtitiwala ang 2 numero sa isa't isa, kaya sila nagkakasama. At ang 2, hindi lang ang resulta, ito ay pag-asa. Paninindigan na lampas sa buhay at kamatayan. Sa mundo ng tao, isang kabutihan plus isang pagtataksil. Ang sagot ay 0 lang. matagal na ang problemang ito mula pa noong simula ng panahon. Iyon yung taon ko na itong pinag-aralan. Pero hindi ko pa rin nakita ang tunay na anyo nito. Ang sagot pala sa 1 plus 1 ay hindi lang malamig na numero. Alam ko na. Siguradong ikaw ang mananalo. Hindi nagdala ng lakas ang 3 ballpen, tayo ang pinagsama nito. Simula ngayon, may init na ang math at may kabutihan na ang langit.